kababayan, welcome back sa aking video. Ngayon naman guys, may iba yung content natin ngayon. So, meron tayong i-interviewin na isang OFW na tumira sa aking bahay ngayon na nag-transient. So, para maging aware tayo sa mga darating dito sa Taiwan at saka yung mga kapwa kong OFW na nasa Taiwan. Meron akong tatanungin about sa sitwasyon niya ngayon na caretaker na nag-break contract. Siya si Rowena, hindi niya tunay na pangalan para may tago natin ang kanyang identity. So, tatanungin natin kay Rowena kung ano ang dahilan bakit siya umalis doon sa Austria. So, Rowena, pwede ba i-share mo sa ating mga viewers kung anong dahilan, bakit ka umalis doon sa amo mo? Hello po, magandang araw po. Ako po si Rowena. 2 taon po OFW dito sa Taiwan bilang caretaker o sinasabi na nag-aalaga ng matanda. O kung ano po yung nasa job order. 2 years po ako dito pero yung 1 year and 7 months ko is okay naman yung napuntahan ko ng amo. Yun nga lang is namatay yung alaga ko. And sa pangalawang amo, sa nalipatan ko, yun lang hindi sinwerte kasi ang napuntahan ko is lolo at lola mag-asawa, parehas bad temper, pero yun nga, konti yung pasensya nila, kaya may times na sisigaw-sigawan ka, tapos nalakit din, kaya parang nagka-anxiety ako, tsaka parang na-depress na din kasi first time ko yun at ibang-iba sa nauna kong alaga. Kabaligtaran ang ugali. Nag-break contract ako kasi yun nga, parang mas importante yung mental health. Kahit nanghihinayang ako sa sahod kasi syempre iba pa rin ang sahod dito kung nasa Taiwan. Kailangan unahin yung mental health kasi para saan pa kung bakit tayo nagtatrabaho. So, bali, naikwento niya guys, si Rowena, naikwento niya sa akin na nanapit daw yung lolo. So, pinamedical siya. Meron siya proof na siya ay talagang sinasaktan ng lolo. So, parang nagkatrauma, nagkaroon siya ng anxiety, gawangan ng mga amo niya. So, nangyayari minsan talaga dito sa Taiwan, ang mga boss. So, dapat maging alert din tayo sa ating mga amo, sinasaktan ka. So, dito sa vlog na to, ibibigay ko sa inyo yung number ko. Just in case lang, pag emergency na gusto nyo may mapuntahan, ay tawagan nyo lang ako at open tong bahay ko para sa lahat, especially dun sa naabusong mga OFW. So, si Rowena ay uuwi na siya bukas, guys. Meron na siyang ticket, so hindi na mapigilan. Kasi pwede naman siyang maghanap pa ng amo, kaya lang pinapirma ka ba, Rowena, ng letter para... Nung una po, kasi nung time na nasaktan ako ni lolo, pinuntahan ako ng broker ko and then sinabi ko nga na gusto ko nang magpalipat kasi nga hindi ko nakakayanan yung araw-araw na paninigaw. Tapos pag halimbawang may iutos siya, kailangan agad-agad. Hindi lang si lolo, lalo na si lola, kasi mas gusto niya mas iunahan si lola. Pero ang alaga ko ay si lolo. Guys, may mga time na ganun talaga. Sa kontrata niya is isa lang ang alagaan, pero pagdating sa actual lolo-lola, need niyong tulungan din si lola, kahit si lolo nung nasa kontrata niya. Bibigyan ko rin kayo ng tips kadagdagan doon sa sinabi ni Rowena na yung amo niya ay yung matandang lalaki, tama, Rowena? So, ang lola kasi minsan, alam niyo man guys, yung mga lola kasi usually talagang hindi mo rin masasabi yung ugali, mahirap pakisamahan, tama, Rowena? Sobra. Talagang marami nagrereklamo sa akin kasi marami tayong nami-meet, almost 2 decades na tayo dito sa Taiwan. So, marami akong naririnig about sa mga alaga nilang matatanda. So, mostly sa kanila ay yung mga babae. Ang karamihan talaga, usually talaga ang lalaki dito is mababait. Tama, Rowena?
So guys, so maging mahaba ang PC nyo pag kayo ay nandito sa Taiwan. Usually kasi ang hinahire dito is para sa mga matatanda, karamihan matatanda ang inaalagaan. Karanasan ni Rowena ay parang nagkatrauma siya dahil sinasaktan ka. Tama, Rowena? Opo, tsaka yung sa pagsisigaw parang pag may times na nagugulat na lang ako ng bigla-bigla tapos di na ako nakakatulog sa gabi, parang pili ko naririnig ko pa yung pagsigaw ni Lolo, tsaka ni Lola, ganyan. So, ibig mong sabihin, dalawa silang nananakit sa'yo? Hindi naman po, si Lolo po kasi pag bad temper talaga, may times na talagang masasaktan ka. Hindi man po yung sadya kasi si Lolo is parang na-overdose sa gamot. Pero si Lola, yung bibig na Lola, yun po talaga araw-araw si Lola. Doon sa mag-asawa, di ba kasama mo sa bahay? Opo. So, ibig mong sabihin, yung pagkain wala namang problema? Ay, wala pong problema sa pagkain, wala pong problema. Pati sa sweldo, ganon. Opo, yun nga lang po yung sa day off din, isa rin yung sa day off guys na nasa kontrata natin is once a month. Once a month. Tama. Depende, means may iba 24 hours pero may iba 12 hours. So, ang pinag-usapan namin is ako pumayag ako sa 12 hours kasi hindi talaga ako sanay lumabas. Kasi dun sa una ko, di talaga ako nag-day off. Kaya kasi sobrang bait naman, tsaka maluwag naman sila. Nakakalabas naman ako sa park. Ilan taong ka doon? 1 year and 7 months. 1 year and 7 months. So, dahil namatay yung alaga mo? Opo, kaya nalipat ako ulit ng panibago. Guys, kung halimbawa ang mga alaga nyo is namatay, so pwede kayong i-transfer sa ibang employer. Okay, so pagka halimbawa nag-break contract kayo at hindi nyo rin nagustuhan yung amo, so meron kayong duration ng 2 months, 60 days para makahanap ng panibagong amo. So pag wala ka nang mahanap at nagamit mo na yung 60 days, totally wala ka nang talagang pag-asa, kundi uuwi ka ng Pilipinas. Tama, Rowena? Pero ma'am, pag namatayan ka ng alaga, mayroon siyang parang extend. Pwede kang may extend pa siya another 60 days or 30 days. So, bukod sa 60 days, Opo, panibago, pag namatay yung alaga, pwede mag-extend hanggang hindi ka nakakahanap ng panibagong amo or alaga. oh, so ibig sabihin pala guys, pag namatay yung alaga mo, meron kang 60 days duration na pag-hahanap ng amo. So, after 60 days, at wala pa rin, panibago ulit, Opo, 60 days. Opo, ma'am. Pero imposible man po na maubos yung 60 days na hindi nakakahanap ng panibagong employer. Kasi may times na depende po sa broker. Marami naman pong way o depende po. Nasa inyo po yung kung gusto nyo. Pero pag-isipan pa rin, hindi yung oo lang oo. Kasi ako po dahil sa naka 1 month na ako, kinakabahan na ako dahil bago lang ako. Tinanggap ko na okay, si Lolo Lola. Aware naman po ako. Aware din ako na si Lolo. In-aware naman ako ng broker ko na si Lolo is mahipo. Mahipo sa katawan. Kasi ganun ang problema minsan ng Lolo ko na matanda. Yun din isa sa trauma ko talaga. Kasi pwede ba sabihin? Pwede. Pwede naman. Kasi nung bago pa lang ako, gusto niya kahit kaya niya maligo mag-isa, kailangan tulungan natin kasi sa likod natin. Kasi Assist mo siya, okay. Assist, pero kaya pa nilang nilinisan yung private part. Pero si Lola gusto niya. Kaya nilinis ko naman, kailangan gusto niya is in out. Parang sa sinasabi ng master bill. Parang ganyan ang pagkatao. Nakakaloka, no guys? Opo. So, matanda na yun. So, yun yung problema kadalasan ng mga OFW dito. Kung papayag ka lang. Pero pag nag-resist ka, wala naman silang magagawa. Matatakot din naman sila. Pag unless na gusto nyo, yun talaga ipapagawa sa iyo. Karamihan. Kasi yung sa agency ba, Rowena, na naikwento niya about doon, di ba? Opo, aware naman sila. Pero ang alam lang nila is sa kamay, sa kamay. Pero yung pag mga private part, ibang usapan natin. Kaya po nung time na si Lolo, gusto niya ganun na, parang ganun gusto niya release na in out, parang kinabukas, bago pa yun, sinabi ko kay Lolo na no, isusumbong kita sa labor. Kasi pag narinig na nila, kasi hindi sila marunong sa English.
pero yung word na labor, pag narinig nila yun, takot sila. Okay. Kaya once na halimbawa may ganyan pangyayari, sabihin nyo lang na I will call labor lang, ganyan. Tapos titigil na sila. So, anong reaksyon ng lola pagka sinasabi mong labor? Tahimik lang. Pero nung nangyari po yun, sinumbong ko din kay lola. Kasi sabi ng broker ko, dahil nga po hindi lang naman ako yung unang worker na ganyan, kaya po na-aware sa akin na mahipo, na ganyan si lola. Nagsabi ako kay lola, hinawi naman na si lola, tsaka nag-sorry naman po sila sa akin, pati yung anak niya. Tapos sinumbong ko rin sa broker ko para, tapos yun po, pinagsabihan naman po sila. So, No touch na. Oh, Since okay. nung pinagsabihan ko ng broker ko, yun, simula na no touch. Para hindi na maulit-ulit. So, Alerto na lang din po kayo kasi may times na hindi natin masabi. So siguro mas maganda, Rowena, pag kayong talagang may hidden camera, kayo CCTV, gagawin mo talagang, yung video, pag talagang, Kung gusto ko po. Kasi ako po talaga walang dito kasi nasa lang ako na siya. So, wag kami bigla-biglaan. So parang nakaka-trauma, guys. So, kailangan pagka hindi madali ang magiging OFW. So, pagka pumunta ka ng ibang bansa, kailangan maging handa ka sa mga mangyayari sa iyo. Yung nga kasabihan, di ba? Abroad ka daw, yung isang paa mo ay nakabaon na sa lupa. Yun yung mga pangyayari. So, siguro ito yung episode natin. Mag-uumpisa tayo sa mga interview sa mga kapwa nating mga OFW, mga distress ng mga OFW na maraming na-terminate dito sa Taiwan, nagkakaroon ng problema regarding doon sa mga amo nila. Talagang may mababait naman, meron talagang marami namang mababait. So, nagkataon lang siguro. Kasi ako, may chance naman. Marami pong mababait talaga. Bilang lang naman kasi pero sabi nga po nila, di ba, paswerte talaga dito pagdating sa mga amo. Ako ng Diyos, naswerte naman po ako sa unang punta ko. Yung pangalawa lang talaga, di pinali. Ang problema doon kasi parang narinig ko yata doon sa agency mo na pumirma ka, na meron ka pa naman, pwede ka pa naman maghanap ng amo ng 60 days. Pumirma po ako kasi yun nga po, parang din ako nakakatulog na maayos, parang naging magugulat din ako. Gigising ako, ang bigat-bigat ng loob ko, parang ang bigat ng araw, parang gusto mo na lang talagang matapos na yung bilang na ng araw. Kasi ako nung parang nagdadasal na lang ako na sana gabi na ulit. Kasi yung maghapon. May trauma ka nga, no? Opo. So nangyari sa iyo, Rowena, so meron ka pa pang balak bumalik sa Taiwan? Sa ngayon po, siguro po magpapagaling na muna po. Pero, okay. wala naman po posible. Meron naman po, pag may chance, kung may chance, kung may pagkakataon. Kasi maganda po talaga dito sa Taiwan. So guys, narinig niyo kay Rowena, maganda talaga sa Taiwan kasi malapit lang sa atin. 1 hour and 45 minutes lang. So, doon magtatapos ang ating vlog ngayon. So, sana sa mga susunod pa nating mga episode about OFW ay panoorin nyo at para makakuha kayo ng ideas o aral sa mga ating mga i-interviewin dito sa aking vlog. Ano ngayon ang papayo mo sa mga kapwa nating OFW? Payo ko lang po is habaan ng pasensya at palaging magdasal. At yun nga, para sa pamilya, think positive lang, laban lang sa buhay. Ako kasi magpapahinga muna, pero hindi naman ibig sabihin na magpapahinga is susunod na. Pero babalik ka talaga. Opo, Pero meron ka bang idea kung sa ibang bansa ka o dito pa rin sa Taiwan? depende po kung saan ko papalarin. Pero kung may chance po, babalik sa Taiwan. Kasi Taiwan, safest place. Yes, totoo yung sinabi niya. Napaka-safe dito sa Taiwan. Kasi wala kang na kidnapper o hold-upper. Talagang safe ka kahit maglakad ka dyan sa madaling araw. Tama, kasi yun yung naranasan ko minsan, Rowena, na minsan dumarating ako, minsan 3 a.m. Talagang napaka-peaceful ang kalsada. Sa daan, kahit saan ka napunta. Very peaceful. So, ngayon, good luck bukas. Ang kanyang flight na bukas, guys. So, Thank you sana po sa pagpapatuloy.
Walang problema, you're welcome always. Kaya nga sabi ko nga sa'yo kanina, anytime na bumalik ka ng Taiwan, nandito lang ako. Hindi ako mawawala, alam mo na yun. Hindi ka na mawawala. Kasi may tawagan mo ulit ako. So, guys, sana magkaroon kayo ng ideas o nakapagbigay si Rowena sa kanyang experience sa inyo para sa susunod na punta mo rito, sana ma-interview ulit kita. Sana magiging mabait na yung amo mo, makapag-rest ka at babalik ka. So, hanggang dito na lang tayo. Salamat, Rowena. At salamat sa panunood. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching, guys. Bye! See you on my next video.